Eto na, may panibagong challenge dito sa mga congressman prosecutor sa kung kailanman magsagawa ng trial tungkol sa kinakaharap na problema ni Vice President Sara Duterte. O baka ito na rin ang epekto ng mabagal na galaw ng Senado. Nakakaroon ng pagbabago. Alam niyo kung bakit? Natatandaan ba niyo si Attorney Mike Poa? Si Mike Poa po ay dating spokesperson ni Sara Duterte dyan sa Department of Education at saka maging sa Office of the Vice President. Actually, sa Office of the Vice President. Parang ganun, dalawa yan eh. Noong panahon na si Sara ay DepEd Secretary, ito rin nagsasalita si Attorney Mike Poa. Okay? Pero nung magkaroon na po ng investigasyon sa Kongreso, lalo na yung Blue Ribbon Committee, ito si Mike Poa iba ang sinasabi. Hanggang sa bandang huli, tinanggal na siya ni Vice President bilang spokesperson. Kasi nag-appear ito doon sa hearing at may sinabi ito na parang, kung di ako nakakamali, parang hindi natanggap ng kampo ni Sara Duterte. Dahil inamin niya doon sa hearing na merong nangyari nga tungkol sa pagkakatalaga ng mga opisyal ng Office of the Vice President na pinagdaanan ng controversial na confidential fund. Something like that, yan po yung inamin niya. Ang tingin ng committee, merong pagkakamali sa pagkakatalaga ng mga taga-Davao na inilagay sa Office of the Vice President at pinagkatiwala ang maghawak ng pera, especially sa confidential fund. Yan yung more or less nabanggit ni Attorney Poa dun sa hearing. Kaya nung sunod na mga araw, biglang inamin na rin ni Attorney Poa na siya ay tinanggal na pala as spokesperson. Siguro we can ask the former undersecretary or the spokesman of the Vice President, Attorney Poa, if are you still connected with the, well, I understand that you are no longer connected with DepEd, but how about in the Office of the Vice President? Are you still connected? Good morning. Good morning, Mr. Chair. Yes. I would like to inform the Honorable Committee that I am no longer connected po with the Office of the Vice President. Hindi na po ako, yung consultancy contract ko po was already pre-terminated, Your Honor. Not even as a spokesman? Wala na rin po ako as spokesperson. Okay, but Opo. Pero ngayon, ang latest po na development ito, ang sinasabi, kinuha na raw po ng Team Duterte. Yung legal counsel, yung Team Defense Counsel, na maging member ng Defense Council, itong si Attorney Mike Poa, para ipagtanggol si Sara Duterte. Wow, kita nyo, may pagbabago na. Ngayon, ang sinasabi naman po ng mga prosecutor at mga congressman, aabangan nila kung saan ang katapatan ni Attorney Poa. Sa taong bayan ba na siyang may-ari ng confidential fund? Or sa mga politiko? Ayan ho ang aabangan natin. Okay? Kasi kung di ako nagkakamali, si Attorney Poa ay isa sa mga pwedeng imbitahan ng prosecutor para maging testigo against Sara Duterte. Pero dahil nga ho sa napakatagal ng paggalaw ng Senado under Senator Escudero na dapat magkaroon na ng trial, hanggang ngayon wala pa. Kaya ayan, yung inaasahang testigo ng prosecution nagbabago. Nagiging abogado pa ngayon ng kampo ni Duterte. Sa pagdinig, tinanong din si dating DepEd spokesman Attorney Michael Poa kung nakatanggap siya ng envelope. May nakuha nga raw siya pero paliwanag ni Poa dahil ito marahil sa mga paluwal niya na 3,000 to 4,000 pesos kapag nagkakaroon ng problema. Do you remember sometime December 2022 or early December, I did receive an envelope, just minimal amount. There were instances that I would receive, but not from ASEC Shine. VP, give it to me yourself. Yan ang hindi po naiisip ng ating Senate President. Kaya po katulad niyan, sa aking pagkakaintindi, itong si Poa, nag-resign to 'di ba? Bilang spokesperson. At inamin niya na meron din siyang natatanggap na sobre
galing sa DepEd. Pero sinabi niya na ito daw po ay minimal amount lamang at baka ito daw yung kanyang mga paluwal. Pero 'di ba parang napaka babaw nung kanyang palusot na 'yon, nung kanyang dahilan na 'yon. Kasi kung magpapaluwal ka, 'di ba, dadaan ito sa proseso na yung pinaluwal mo, 'di ba, ire-reimburse sa'yo. Kailangan mong magbigay ng mga resibo na para ma-reimburse kung ano yung pinaluwalan mo, 'di ba, kung nagkakaroon ng problema. Kaya po dito ay ito na yung sinasabi ng ilang mga mambabatas na habang tumatagal ang impeachment trial ay posible po na yung mga testigo ay mahilot ni Sara Duterte. Baka katulad nitong mga testigo na ito, kasama na si Aling Gloria. Panoorin po ninyo, ito mga testigo po ito na nakatanggap sila. Baka mamaya magulat na lang tayo na mag-iba po ang kanilang mga sasabihin pagdating po sa impeachment trial. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government, humarap si Attorney Resty Osias na natalagang Director 4 ng DepEd noong panahong kalihim nito si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Osias, nakatanggap umano siya ng 4 na envelope mula Abril hanggang Setyembre ng 2023, panahong hindi pa siya chairman ng Bids and Awards Committee 6 ng DepEd. Umaabot daw ng tig 12,000 hanggang 15,000 pesos ang laman ng mga envelope na nakuha umano niya kay Noy Asek Sunshine Fajarda. I must be candid about this. I must say I did, but I didn't know because I was new in the department. I thought it was a practice of the department. I didn't know I was summoned to the office of Asek Shine, and then I was given an envelope. And it was later on I found out that there was money in it, but it was not because I was a back member or whatever yet, because I was not at that time. Paglagpas ng Setyembre, wala na raw natanggap si Osias, bagay na pinuna ng isang kongresista. Mukhang sumakto sa panahon na hindi na ginamit ng DepEd yung confidential fund for the last quarter nang pumuputok na issue ng confidential fund. Sa naunang pagdinig ng Kamara, isiniwalat ni dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya noon ng 9 na envelope na may tig 50,000 pesos na laman noong 2023. Reaksyon dito noon ng Vice Presidente, disgruntled o may sama ng loob si Mercado. Nagsolicit daw si Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice nang walang authorization, bagay na itinanggi ni Mercado. Sila po yung mga posible na pwedeng maging witness ng prosecution laban dito sa kay Sara Duterte. Ngayon po, baka magulat na lang tayo na ito pong mga tao na ito ay hindi na po maging witness o hindi na po mapatawag ng prosecution at umatras na sa kanilang mga sinasabing anomalya na nakatanggap sila ng pera mula sa DepEd. Di ba po? Kaya sana naman di ba, maisip naman ito ni Senator Chis Escudero dahil kahit papaano makapangyarihan pa rin ang Vice Presidente na si Sara at alam natin na ito yung mga nambabraso. Talagang itong mga taong ito ay gagawa ng paraan para lamang po kanilang maisakatuparan ang kanilang mga kagustuhan. So anong tingin niyo? Di ba? May epekto na ang kabagalan ng pagre-resume or pagsisimula ng trial. Kung yung magunutan, isang araw sinabi ko na rin sa isang video natin na pinangangambahan po ni Congressman Choa na isa sa prosecutor at Congressman ng Maynila na pag tumagal ito na walang trial, baka nga maapektuhan yung kailang mga posibleng testigo. Ito, posibleng testigo, naging abogado pa ng kampo ng Vice President. Tingnan natin kung paano din depensa yan. Kabang-abang yan. Isa lang ho yan sa mga development na nangyayari. Kasi nga, hanggat hindi po nagkakaroon ng trial, nagkakaroon ng kanya-kanyang speculation, nagkakaroon ng kanya-kanyang bungguan ng idea, kahit yung mga abogado, nagtatalo-talo rin. Pero ang punot dulo, iisa rin ang kanilang sinasabi, ang saligang batas, ang nakalagay doon, dapat kaagad-agad mag-trial sa oras na matanggap
ang article of impeachment mula sa Kongreso. Pero sinasabi lagi ng Senate President, huwag nyo kayong magmadali. Nakaresist kami. Kayo nga umupo ng 2 buwan sa Kongreso. Hindi nyo pinurward yung article of impeachment. Kayo may forward nyo sa amin, minamadali kami. Yun ang argumento niya, wala namang iba. Pero mali-mali yun. Kasi yung sinasabi niyang 2 buwan na inupuan ng Kongreso, ayun po yung complainant ng civil society, marginalized sector at mga abogado at teacher. Diba? Itong pinag-usapang article of impeachment, ang complainant 215 initially, tapos naging 214 signatory, complainant, signatory ng mga congressman. Iba yun. Yung 2 buwang sinasabi ni Escudero na tenga ng 2 buwan, naka-archive na yun, hindi na yun sinali. O di hindi sila nagmamadali. Ano, hindi sila matagal, na madali nga yung aksyon ng Kongreso. Pero laging iba yung sinasabi ni Escudero. Ay kung aabot ng another 3 months, March, April, May, mahigit na 3 buwan, abutin pa ng 4 na buwan kasi ang opening pa ang gusto ni Escudero ay July 30. So 4 na buwan. Marami pang mangyayari. Diyan mahihirapan na apektuhan ang mga prosecutor doon sa kailang mga ebidensya at posibleng testigo kung nagagapang ng kabilang kampo. Ang pinaglalaban po ng prosecutor ay karapatan ng may-ari ng pera, kayo, tayo, mamamayang Pilipino. Kasi ang 612 million pesos confidential at intelligence fund, yan ay pag-aari ng mamamayan. People's money. Yun po yun. Kaya ang complainant dito, hindi lang Kongreso, kung hindi mamamayang Pilipino. Ang problema, ang dahilan ng pagkabanban, pagkatigil, pagkawala, or kawala ng aksyon, ay ang Senate President. Na bidang-bida ngayon kasi may katigasan ng ulo. Sa ating description, matigas ng ulo niya. Hindi na puntong legal ang kanya sinasabi. Parang napipiko na siya sa sinasabi ng mga tao na gumalaw na kayo kasi inutusan na kayo ng saligang batas. Ba't ayaw pa niyong gumalaw? Meron pa po ngayon bagong development. Bakit kinatay ito isang araw? Alam niyo kung talagang dinidelay. Alam niyo yung trabaho ng Senado? Ipinasa sa Solicitor General yung petition for mandamus na ipinalong isang abogado sa Supreme Court. Nung mabasa ng Supreme Court, binibigyan ng Supreme Court ang Senado na magsumite ng kailang opinyon o komento sa loob ng 10 araw. Yun naman illegal na proseso. Bago magdesisyon ng Supreme Court, pagtapos basahin ang complainant, petitioner, bibigyan ng pagkakataon ng respondent ang kabilang side para mabalanse ang dokumento at matalakay. Akala nyo ang ginawa ng Senate President, sa halip na kanyang harapin sa loob ng 10 araw yung hinihinging komento ng Korte Suprema sa petition for mandamus. Mandamus ang ibig sabihin para utusan ng Senado na magtrabaho sa ilalim ng saligang batas yung impeachment trial. Parang gano'n. Akala nyo sa halip na yung legal team ng Senado ang kanyang utusan at gumawa ng komento, ipinasa doon sa napakabising opisina. Ang Solicitor General, yung abogado ng gobyerno, Office of the President. Kasi ang Solicitor General, Office of the President, yan po yung abogado ng gobyerno. Ang hinihingan ng komento yung mga senador, bakit ipinasa sa Executive Department? Di ba? Iba ang legal team ng Kongreso, iba ang legal team ng Senado, iba ang legal team ng Malacanang, iba rin yung Solicitor General. Ang legal team ng Malacanang ay led by yung Chief Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile. Yung Senado ang hinihinga ng komento ng Supreme Court, pinasa sa Solicitor General kay Secretary Guevara. Napakabisi na dahil maraming kasong hawak yun, abogado ng gobyerno . So madidelay na naman. Yan ang Senate President ngayon. Para ding si Tolentino, kanyang majority leader, yung trabaho niyang gumawa ng rules of impeachment. Pinasa rin doon sa minority leader na si Coco Pimentel. Itong 2 senador na ito, mahilig palang magpasa ito ng kanilang responsibilidad. Responsibilidad ng Senate President, utusan ng kanyang legal counsel, sagutin yung kagustuhan ng Supreme Court, yung hinihinging dokumento ng Supreme Court. Obligasyon ng majority leader na si Tolentino na gumawa ng Committee on Rules, ng rules para doon sa impeachment, ipinapasa ngayon kay Opposition Senator Coco Pimentel. Yan ang kailang ginagawa. Ano ang inyong masasabi niyan? Walang personalan na issue lang po ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ano ang nangyayari at bakit ginagawa nila. Alam mo na kung sino ang may pagkukulang, may pagkakamali, at ano na ang epekto ng kanilang kabagalan. Nangyayari na po. Please like and share na video.
Ano na po ba nangyayari? Nagkakatamaran na po ba ang ating mga senador? Bakit gano'n na nagkakapasahan na ng mga trabaho? Aba, kailan kayo sisipagin? Kapag mangangampanya ulit kayo, kapag kayo ay kailangan nyo na ng boto ng taong bayan? Baka sa darating na mga eleksyon, maalala ng mga Pilipino ang inyong mga katamaran, na maalala ng mga Pilipino ang inyong pagtuturo ng trabaho. Diba? Medyo nakakadismaya na po talaga ito. Kailangan na po talaga siguro na meron talagang gumawa ng paraan para po matuloy na itong impeachment trial, para po maparusahan ang dapat parusahan at maabsuelto ang dapat maabsuelto. So balik tayo dyan na sa mga witness ni BP Sara. Witness pala laban kay BP Sara. Sana naman hindi po dahil sa sobrang tagal ng ginagawang pag-antala o pag-delay nitong si Senator Chis Escudero ay makaisip ang mga ito na bigla na lang maiba ang kanilang mga statement, di ba? Kasi nangyayari po yan, hindi po malayo. Hindi natin sinasabi na gagawin yan ng ating mga dating tauhan ng DepEd o tauhan ng DepEd na nagtestigo o nagbigay ng kanilang pahayag na nakatanggap sila ng sobre mula sa ating pangalawang Pangulo, DepEd Secretary noon. Hindi natin sinasabi na gagawin nila yan. Pero, di ba, alam natin na ang mga Duterte po ay makapangyarihan pa rin naman kahit papaano, di ba? Lalo pat mga tao po na kanilang mga nakita natin sa mga nakaraang pagkakataon na meron po silang ginagawang mga pananakot, panunuhol para po umayon sa kanila ang mga taong gobyerno, di ba? Ito medyo medyo nagiging masalimuot na talaga itong impeachment trial. Dumarami ang issue dahil po sa pagkaka-delay. Tayo po ay actually taong bayan ang talo dito kasi habang tumatagal po ng tumatagal itong impeachment trial na ito, habang hindi po ito na isa sa katuparan, ang apektado po ay tayo na mga Pilipino dahil tayo po ay nalalagay sa alanganin at pati ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kung inumpisa na lang kagad sana ito ni Senator Chis Escudero at tinuloy niya, di ba? Kung sinunod niya ang konstitusyon, yung salitang forthwith na agad-agad ay kanilang tinalakay ito, ginawa nilang kanilang trabaho, baka po, di ba, kahit papaano ay merong mga tao na handang tumestigo laban kay Sara, baka ngayon po ay pinanghihinaan na ng loob at nawawala ng pag-asa na baka sila'y mabaliktad pa or baka sila po ay yung anuhin pa. Kumbaga kasi meron sa aming salita doon sa Bulacan, hindi natin pwede sabihin dito May ibang word Baka po sila ay malagay din ang kanilang pamilya sa alanganin. Di ba? Matakot sila, mawalan sila ng kumpiyansa sa kanilang gagawin dahil nga po panghinaan silang ng loob dahil makikita nila na ang ultimo ang ating Senate President ay hindi po ginagawa ang kung ano man ang dapat na ginagawa ng isang Senate President pagdating sa ganitong mga special na pangyayari na mayroon pong mga ganitong impeachment trial. Diba? Abangan na lang po natin ang mga susunod na tagpo sa isyong ito at tignan natin kung kikilos na ang ating Senate President dahil baka mamaya wala nang matirang witness, baka mamaya wala nang matira na tao na tetestigo laban dito kay Sara Duterte. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa video na ating nireaksyonan, video ni Sir Mike Abe. Sana po masupport nyo rin si Sir Mike Abe. So, salamat po. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you po.